Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po ang karanasan ninyo kay Christine, kay Emong, kay Dante? Sinong paborito niyo sa tatlo? Minsan po, no, parang sa mga naririnig natin, pagpapalitan ng mga kuro-kuro, parang sinisisi natin yung mga bagyo lagi. Kanila lang din, naisip ko lang din, bakit ba natin sinisisi at parang napakasama ng kalikasan? Natural naman na bumagyo. Matakot tayo kapag wala ng bagyo dumaan sa bansa natin. Pero dahil nga sa nararanasan natin, no, na pagbaha o pagkawala ng mga bahay, dahil lumubog, no, yung mga kagamitan, parang ang sama-sama ng panahon. Sino ba talaga ang masama? Ang panahon o ang tao? Kaya ngayon, bahagi ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng kapistahan nitong magkakapatid na ating pong nilalapitan. No? Si San Lazaro, si Maria at si Marta. Tatlong magkakapatid na naging malapit sa puso ni Jesus at madalas na si Kristo ay tumitira at nakikipanuluyan sa kanilang tahanan. Tatlong magkakapatid na may iba-ibang katangian, may iba't ibang mga naging bahagi para sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. At ngayon din ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santiago, isa sa 12 alagad na pinili ni Kristo at isa sa mga naunang nakapag-alay ng kanyang sarili, nakapagpatotoo ng kanyang pananampalataya sa kabila ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay, ay patuloy niyang ginampanan na maipahayag ang mabuting balita at maibahagi din ang pananampalatayang ito. Kaya nga sa ating ebanghelyo, magandang aral na ibinibigay sa atin. Ito yung naging buhay din ni Santiago, anak ni Zebedeo, ang kapatid niya na si Juan. Sa ebanghelyo, narinig natin yung paglapit nila kay Jesus, kasama ang kanilang ina. At ang sabi, ano ang inihiling ninyo? Gusto nila na sila ay maupo sa kanan at sa kaliwa kapag naghahari na si Kristo. Dahil nung panahong iyon, hindi pa lubos na malinaw sa kanya o sa kanila kung ano itong kaharian na sinasabi ni Kristo, na ang kaharian ay doon sa langit. Pero ang nasa isip marahil nila, yung kaharian dito sa lupa, may palasyo, may pamamahala, so kailangan meron kang kanan at kaliwang kamay. At sila ang lumapit, naglakas loob para kunin ito. Kasi 'di ba, kung ikaw ang kanang kamay o ikaw ang kaliwa, ibig sabihin malakas ka. Ibig sabihin magaling ka. 'Di ba? Yung uso sa atin 'yan ngayon eh. O hindi lang ngayon, at naging bahagi na ng buhay natin kapag malapit ka sa nakaupo, ayahay din ang buhay mo. Pero maganda po na mapagnilayan natin dito yung kahilingan nga nila kasama yung ina. Sino mga nanay dito o mga magulang dito? I'm sure alam ko na ang gusto ninyo sa inyong mga anak ay malagay sa isang magandang at maayos na pamumuhay. Magkaroon ng magandang trabaho, maging magaling. Hindi naman masama yun, pero baka nga maging tayo, di ba, habang lumalaki tayo, na-motivate tayo na ating mga magulang na kailangan maging magaling ka. To the point na, minsan kahit ang mga magulang ay nakakagawa ng mali para lamang sa kanilang mga anak. May mga magulang na kayang kumitil o pumatay ng iba para lamang maipwesto ang kanilang anak. May mga magulang na kung ano yung kanilang paniniwala, pag-iisip,
na di bali nang may tapakan ka, di bali nang may maagrabyado ka, basta't ikaw manatili ka sa posisyon. At pinag-aaway-awayan natin ngayon yan. Pero kung tutuusin po, no? Totoo naman, hindi masamang maging magaling. Pero napakarami ng magaling sa atin. Kahit nga sa opisina, kahit nga dito sa mga department ninyo, kung kayo ay nagtatrabaho dito, mahirap po pag nagpapagalingan, di ba? Mahirap yung walang gustong bumaba. Kasi lahat gustong maging magaling. Kaya imbis na nagiging mapayapa, maayos ang ating pagtatrabaho, nagiging parang, di ba, wala kang kapanatagan. Tapos magtataka tayo, bakit tayo may mga sakit? Nagkakasakit na tayo sa sobrang paghahangad natin na maging magaling. Mga magulang, may panahon pa. Kung sakali na ikaw naman ay na-motivate, no, sa ibang pamamaraan, pero ngayon sana, i-motivate din ninyo ang inyong mga anak. Hindi lang basta maging magaling, kundi maging mabuti. Tandaan niyo po, hindi lahat ng magaling, mabuti. Kasi kung mabubuti yung mga gagaling natin, may mga magagaling tayong mga engineer. Pero bakit baha tayo? Bakit lubak-lubak ang kalye? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang hilig nating isisi sa kalikasan ang mga paghihirap na nararanasan natin ngayon. Sino bang nagpabaya? Di ba magagaling ang engineer natin? Di ba magagaling ang mga politiko natin? Kaya ngayon, pag ganitong umulan, bumagyo, na normal naman, doon lumilitaw, hindi pala talaga sila naging mabuti sa kanilang mga kagalingan. Marami tayo. Kaya nga, di ba, hinahangaan ng mga Pilipino, mapa-nurse, mapa-doktor, kasi pagdating sa ibang bansa, talagang very in demand dahil magagaling ang Pilipino. Pero dahil nga yung motivation natin, maging magaling lang, nakakalimutan natin turuan at i-motivate paano maging mabuti. Yung paano ka maging, yung maging accountable, paano ka maging mabuting katrabaho, paano mo tulungan na iangat ang iba, yung hindi lang ikaw, yun ang tunay na magaling. Kaya lang, nagmamagaling-galingan lang ang karamihan sa atin. Kasi pag magaling ka, magaling kang kumita, magaling kang makakuha ng pera, pero tanda, hindi, ang hangad ng Diyos, hindi lang maging magaling, dapat maging mabuti tayo. Kapag mabuti ka, hindi mo kinakailangang makipagmagalingan, kasi talagang lalabas yung tunay na ikaw. Pero nawa, tingnan lang natin yung nangyayari sa paligid natin. Huwag na nating hintayin na tayo din ay makaranas na lubugin ng baha o ng kung ano paman dahil di nating ginamit at di nating ginawa ang biyaya ng kagalingang ibinigay sa atin ng Diyos. At muli, turuan naman ninyo ang mga anak ninyo. Alam niyo yung, hindi ko alam kung ang mga anak niyo ba, tinuturuan niyo pa paano maghugas ng plato? Tinuturuan niyo paano maglinis ng bahay? Paano magluto? O ang sa tingin niyo lang, kailangan mag-aral ka lang dyan, anak, para maging magaling ka. Pero yung reality, nakagraduate, pero walang alam sa buhay. Hindi nga marunong magprito, hindi nga marunong magra-rice cooker na lang, hindi pa alam. Pero naka-postura yan, yung damit na nagpapakilalang magaling siya, nandyan, pero ni maghawak ng walis, hindi kaya. So, turuan ninyo para mas maunawaan nila at ma-motivate sila ng tamang paglilingkod gamit ang kanilang kagalingan. Amen?